Ang buhay ay puno ng pagsubok at kung minsan ay tila nahihirapan tayo. Ayon sa Biblia, may iba't ibang dahilan kung bakit nakakaranas ang tao ng hirap sa buhay. Hindi ito palaging dahil sa kaparusahan, kundi minsan ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos o bunga ng ating mga pagpili. Narito ang 10 dahilan base sa mga turo ng Biblia. Bunga ng kasalanan. Mula pa sa pagbagsak ni Adan at Eva, ang kasalanan ay nagdulot ng hirap, sakit at kamatayan sa mundo. Genesis chapter 3. Ang ating sariling mga kasalanan at pagsuway sa Diyos ay maaaring magresulta sa masamang kahihinatnan sa ating buhay. Mundo na puno ng kasamaan. Nabubuhay tayo sa isang mundong apektado ng kasalanan at kung saan ang dyablo ay aktibong sumasalungat sa Diyos at sa mga tao. Dahil dito, nakakaranas tayo ng karahasan, kawalang katarungan at iba pang masasamang bagay na hindi natin kontrolado. Verse 1, chapter 5, verse 19. Mga pagsubok at pagpino ng pananampalataya. Kadalasan, ginagamit ng Diyos ang mga paghihirap upang subukin ang ating pananampalataya at upang tayo ay mapino. Isaiah chapter 48 verse 10, 1 Pedro chapter 1 verse 6 to 7. Tulad ng ginto na pinapadaan sa apoy upang luminis, ang mga pagsubok ay maaaring magpalakas sa atin at magpalalim ng ating relasyon sa Diyos. Disiplina mula sa Diyos. Kung minsan, ang paghihirap ay disiplina mula sa Diyos upang itama ang ating landas at ibalik tayo sa Kanya. Ito ay tanda ng pagmamahal ng Diyos bilang isang ama na nagdidisiplina sa Kanyang anak. Hebreo chapter 12 verse 5 to 11. Pag-uusig dahil sa pagiging Kristiyano. Sa 1 Pedro chapter 4 verse 12 to 19, sinasabi na huwag tayong magtaka kung bakit dumaranas tayo ng matinding pagsubok dahil sa ating pananampalataya. Ang pagdurusa dahil kay Kristo ay isang pribilehiyo at maaaring magdulot ng kagalakan at pagpapala. Pansamantalang kalikasan ng buhay sa mundo. Ang Biblia ay nagtuturo na ang buhay sa mundo ay panandalian lamang at puno ng mga problema. Ang mga paghihirap na ating dinaranas ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. Kung iahambing sa walang hanggang kaluwalhatian na naghihintay sa atin. 2 Corinto chapter 4 verse 17 to 18. Hindi pag-unawa sa plano ng Diyos. Minsan, nahihirapan tayo dahil hindi natin lubos na nauunawaan ang mas malaking plano ng Diyos. May mga bagay na pinahihintulutan niya na mangyari na sa ating paningin ay masama. Ngunit mayroon itong layunin na sa huli ay magdudulot ng kabutihan. Roma chapter 8 verse 28.
masamang pagpili o kapabayaan. Ang ating mga sariling desisyon, lalo na kung ito ay taliwas sa karunungan ng Diyos, ay maaaring magdulot ng paghihirap. Ang kawalan ng kaalaman, kapabayaan o paggawa ng masamang desisyon ay maaaring magbunga ng problema. Ang pag-asa sa mas mabuting kinabukasan. Kung minsan, ang hirap na dinaranas natin ay nagtutulak sa atin na maghanap ng mas mabuting pag-asa at solusyon. Sinasabi ng Biblia na ang mga problema ay pansamantala lamang at may darating na panahon kung saan mawawala ang lahat ng sakit at pagdurusa. Apokalipsis chapter 21 verse 4. Para maipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga paghihirap ay maaari ring maging pagkakataon para maipakita ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Sa pamamagitan ng kanyang tulong sa ating mga pagsubok, makikita ng iba ang kanyang kabutihan. Mga kapatid, ang Biblia ay nagbibigay ng pag-asa at pangunawa sa gitna ng paghihirap, na nagtuturo sa atin na ang Diyos ay kasama natin sa bawat pagsubok at may layunin sa likod ng lahat ng ating dinaranas.